Sigurado ka bang ang taong ito ay talagang makakalutas sa problema ng pamilya Chu? Ginoong Chu, maging kalmado ka. Kung hindi, kahit pabigyan mo ako ng 10 tapang, hindi ko kayang payagan kang makipagkita sa Ginoong Chen na ito. Siya ay isang kontratistang sundalo mula sa ibang bansa. Ang alamat na kilalang dugo ng mamamatay. Tinatawag siya ng lahat sa daan na kamatayan. Sa kanyang mga kamay, anumang bagay ay kayang lutasin. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Sana nga ay ganun. 3年了。 3 taon na. Sa wakas ay bumalik na muli. Ginoong Chen, nandito tayo. Ito ba ang sinasabi mong dugo ng mamamatay tao? Ang payat na anyo. Baka nagkamali ka ng tao. Naka-verify mo ba talaga? Ginoong Chu, siya talaga ang dugo ng mamamatay tao. Ang kanyang impormasyon, inulit-ulit kong sinuri ng 3 beses. Hindi ito mali. Ikaw ang employer sa pagkakataong ito. Tama ba na ikaw ang employer? Hindi pa sigurado. Kung gusto mong gumawa para sa akin, kailangan mo munang dumaan sa aking pagsubok. Pinagdadudahan mo ang aking kakayahan. Tama. Ako talaga ang nagtatanong sa iyo. Ginoong Chen, huwag kang magalit. Ginoo Chu, hindi lang niya alam ang lakas mo. Walang intensyon na makasakit sa iyo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ano ang batayan ng pakikipagtulungan? Ito ay tiwala. Kahit ang pinakapangunahing tiwala ay wala. Tumigil ka dyan. Kung makikipagtulungan o hindi, hindi ba't ikaw ang may kapangyarihan dito? Kung gusto mong umalis, ayos lang. Una, talunin mo ang mga bodyguard ko sa likod. Sigurado ka. Gusto mo bang makipaglaban sila sa akin? Siyempre. Kung ganoon, huwag nang mag-aksaya ng salita. Sabay-sabay tayo. Hindi naman matibay ang mga bodyguard mo, Paano mangyayari yun? Ang 4 na bodyguard na ito, ay mga retiradong espesyal na sundalo, na matagal nang sumusunod sa akin. Ang kanilang galing ay namumuna sa industriya, pero siya, ay napakadaling nakapagpatigil sa kanila. Sobrang nakakatakot ang lakas niya. Ginoong Chen. Tama, ako'y nagkamali sa hindi pagkilala sa inyo. Pasensya na sa aking kapangahasan. Naway magkasundo tayo sa pagtutulungan. Huwag mo akong gawing malapit. Sige. Pumunta ka na at kausapin si Ginoong Chen. Ano man ang mangyari, kailangan siyang manatili. Boss Chu, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ginoong Chen, huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. Pag-usapan pa natin. Lahat ay pwedeng pag-usapan. Basta't handa kayong makipagtulungan. Sabi ni Bibi. Chu, pwedeng dagdagan ang bayad. Dagdag pa. Ayos lang pag-usapan. Tama, Ginoong Chen. Kakauwi mo lang sa Jiangcheng. Siguradong gusto mong makita ang kapatid mong babae, di ba? Alam ko kung nasaan siya. Dadalahin kita agad. Pakiusap. Sa mga taong ito, ako ay nasa ibang bansa na puno ng panganib. Upang hindi mapahamak si Wenwen. Kahit isang beses ay hindi ko siya tinawagan. Bilang kapatid. Talagang hindi ako karapat-dapat. Chenge, nakatapos na ng kolehiyo ang kapatid mo. Sa kumpanyang ito, 3 buwan na akong nag-i-intern. Chen Wenwen. Sinasabi mong si Huang Shaoqiang ay nananakit sa'yo sa opisina at sadyang nagpapahirap pa sa'yo. Tama ba? Nakakita ang mga kasamahan sa kabilang grupo. Pwede nilang magpatotoo para sa akin. Wala akong interes sa pagtestigo o hindi. Si Huang Shaoqiang ay pamangkin ni Ginoo Wang. Ikaw na isang ordinaryong intern. Humarap ka pang magpababa ng parusa kay Huang Shaoqiang. Ikaw ay kapatid. Mag-alala ka. Nandito na ang kuya mo. Ano ang nangyayari? Sino ka po? Ako ang kuya niya. Kakausap ko lang sa labas, parang narinig ko, na pinagtitripan ng kapatid ko sa trabaho. Tama ba? Hindi mo dapat sabihin yan. Maraming empleyado sa kumpanya. Hindi man lang hinahawakan ni Huang Shaoqiang ang iba. Pero siya lang ang gusto ng kapatid mong babae. Dapat ba hindi rin niya pag-isipan kung ano ang problema niya? Kahit na mali ang ginawa ni Huang Shaoqiang. Hindi ba? May pananagutan din ang kapatid mo. Maraming mga supervisor sa kumpanya. Bakit ikaw lang ang sinaktan at hindi ang iba? Hindi mo ba dapat pag-isipan ito? Wala ka bang problema? Nagtataka ako kung paano ka naglakas loob na manakit sa opisina. Mag-uulat ako sa pulis. Anong masama sa pagsuntok sa iyo? Isang salita pa.
Ihuhulog kita mula sa itaas. Tara na. Kuya ang maghahatid sa'yo pauwi. Ayaw na sa trabahong ito. Kung ayaw mo na, mag-resign ka na. Kaya kitang suportahan. Wen. Sa mga taon na wala ako, nahirapan ka talaga. Kuya, hindi kita sinisisi. Ikaw ang pinakamaalaga sa akin. Sigurado akong may mga bagay kang pinagkakaabalahan nitong mga taon. Wen. Kuya, sisikapin kong mabawi lahat sa'yo. Wen, ikaw ba ay bumalik na? Wen. Ito ang kaibigan mo. Ate Yaw, ipakilala kita. Ito naman si Jiang Xiaofei. Kuya Fei. Ito naman, gusto kong maipakilala sa iyo ng maayos. Siya ang aking nakatatandang kapatid na si Chen Fusheng. Kuya, ito naman si Ate Yaw. Siya ang ating kapitbahay. Sa mga nakaraang taon, inalagaan niya ako. Hello. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid kong babae. Bilang kuya, 6, iniwan ng kapatid sa loob ng 3 taon na walang balita. Ngayon ay bumalik. Malaki, dahil hindi na ako makaligtas sa labas. May ilang bagay na hindi ko pwedeng ipaliwanag sa'yo. Pero talagang nagpapasalamat ako sa mga taong taon na wala ako, sa pag-aalaga mo sa kapatid kong babae. Chen Wen. Narinig kong nag-resign ka na. Hindi mo ba talaga iniisip na kapag hindi ka na pumasok sa trabaho, makakatakas ka sa aking kontrol? Huang Xiaoqiang, huwag kang magpakasobra. Nag-resign na ako eh. Ano pa ba ang gusto mo? Kumusta? Siyempre gusto ko. Matulog sa'yo. Yung babaeng gusto ko. Paano ka patatakbo? Anong plano nyo? Sa gitna ng araw, pagtangay sa bahay ng iba. May magandang babae pa. Tunay nga. 2 sabay. Dito lang nagiging masaya. May batas pa ba sa liwanag ng araw? Batas. Sa Jiang Cheng. Ang kuya ko ang batas. Bigyan kita ng 10 segundo. Umalis ka na agad. Kung hindi. 3. Ikaw ay kapatid ni Chen Wen. Isa ring mahirap. Narito ang 30,000. Dalhin mo. Umalis ka na. Si Chen Wen, itong tao na ito, tiyak na mahina ang loob. Kung ganito kang matalino, umalis ka na. Alam mo ba kung sino ako? Hahayaan mo bang saktan ako? Makikipaglaban ako sa'yo, talaga. Patayin mo siya para sa akin. Kuya, mag-ingat ka. Ang tito ko ay si Huang Saihai. Kung magyayakang gambalin ako, hindi ka pababayaan ng tito ko. Sinong may lakas ng loob na mangbuli sa kapatid ko? Hindi pa ako naghanap ng gulo sa'yo. Ikaw na ang kusang pumasok dito. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Anong balak mo? Siyempre, papatayin kita. Nakiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi na ako manggahaz. Papalagpasin kita. Kuya, huwag.
Kuya, sakto lang naturuan mo siya. Sapat nang ipagtanggol mo ako. Nakita mo ba, mabait ang puso ng kapatid kong babae. Papalampasin kita ngayon. Hindi ka pa aalis. Tunay na inutil. Tunay na inutil. Natatakot ka na hanggang umihi. Karapat dapat sa tawag na dugong mandaragit. Nataranta ako kanina. Ako na ang maglilinis. Kamakailan lang parang lalaki ka pa. Kakabalik mo lang. May kailangan ka bang tulong? Sabihin mo lang sa akin. Siyempre. Dahil kay Wenwen. Tunay ng malamig sa labas pero mainit sa loob. Kuya Chen, hindi na ako aabala. Nagkita na kayo ng magkapatid. Tungkol sa usapin kay Ginoong Chu. Pwede mo bang pag-isipan pa ito? Sige. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pero, sa mga susunod na araw, sasamahan ko ang kapatid kong babae. Tungkol sa kung kailan niya ako taken. Ako na ang magpapadala ng mensahe sa inyo ng maaga. Sige. Sabihin niyo lang sa akin kapag kailangan niyo. Kuya, lumapit ka, maupo ka. Kuya, 3 taon na ang nakalipas nang umalis ka. Noon ay isa kang mahiyain na estudyante. Ngayon ay bumalik ka na may ganitong kakayahan. Kahit na hindi ko alam kung ano ang naranasan mo. Tiyak na marami kang pinagdaraanan. Hindi naman ako masyadong naghirap. Tayo'y magkapatid. Sa wakas nagkasama na tayo. Anong gusto mong kainin? Sasamahan kita kumain. Basta't nandito ako. Anong gusto kong kainin? Lahat ay masasarap na pagkain. Kuya, pagbalik mo, nakipag-ugnayan ka na ba kay Ate Muyu? Noong nakaraang araw, nakita ko siya sa North Silver Building. Siguradong nagtatrabaho siya doon. Noong araw, lahat ay nagsasabi na kayo ay para sa isa't isa, parang mga Diyos. Muyu, may espesyal na bagay akong gagawin sa aking paglalakbay sa ibang bansa. Kailangan mong maghintay para sa akin. Hintayin mo akong bumalik. Hintayin mo akong bumalik. Babalik ako. Sasakay ako sa makulay na ulap para pakasalan ka. Sige. Kahit gaano katagal, hihintayin kita na bumalik. Sige, aalis na ako. HMM. Kapatid na Chen Fusheng, napakamapanganib ng misyon na ito. Kailangan mong mag-ingat. Oo. Sigurado akong mas maganda ka ngayon kaysa dati. Kuya, mukhang hindi mo pa rin makalimutan si Ate Muyu. Hindi ka pa rin makakawala sa kanya. Sa tingin ko, naghihintay din siya sa'yo. Dali, hanapin mo na siya. Tara na. Binata, pupunta ka para sundan ang girlfriend mo, di ba? Naway maging masaya ka. Lakas mo. Salamat. Muyu. Pearl milk tea. Paborito mong inumin. Salamat sa'yo. Fusheng. 是你吗？ Fusheng. 书生，是你吗？ Muyu. Matagal na tayong hindi nagkita. Muyu. Sino siya? Siya. Siya ay kaibigan ko siya. Huwag nang tumingin. Hindi ba't sinabi nating kakain tayo? Nagugutom na ako. Tara na. Hindi pa kailangan. Kung hindi ako nagkakamali, siguro ikaw ang ex-boyfriend ni Muyu, di ba? Rosas, gusto mo pa bang balikan si Muyu? Sasabihin ko sa'yo, hindi pwede. Si Muyu ay kasalukuyang girlfriend ko. Tingnan mo yung itsura mong mahirap. Hindi rin pala maganda ang takbo ng buhay mo. Ano? Ako ay mula sa North Silver Company. Manager ng sales department. Anong kinuha mo para agawin si Muyu sa akin? Zhou Jun. Huwag na nating sabihin. Bakit hindi mo sasabihin? Kailangan niyang malaman, kung ikukumpara sa akin, gaano kalaki ang agwat. Gaano siya hindi karapat-dapat sa'yo.
Paano pipiliin ni Muyu? Sino ang pipiliin niya? Karapatan niya iyon. Pero ikaw, bakit mo kailangang saktan ng aking bulaklak? Ako na mismo ang naglakad dito. Anong magagawa mo sa akin? Anong magagawa mo sa akin? Zhao Jun, huwag kang ganyan. Masama yan. Anong masama? Hindi ba't bulok na bulaklak lang yan? Chen ang apelyido. Lumayo ka kay Muyu sa ngayon. Naintindihan mo ba? Sandali lang. Batang ito, tapos na ba? Bitawan mo ako. Ako ay isang mataas na opisyal ng North Silver Corporation. Hahawakan mo ba ako? Sige, subukan mong saktan ako. Lalabanan kita. Masakit. Patawarin mo ako. Masakit. Magiging mayabang ka pa ba? Hindi na ako magkakaroon ng lakas ng loob. Bumitiw ka na. Chen Fusheng. Zhao Jun, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Mabuti ka pa rin ba? Chen Fusheng, sobrang nasobra ka na. Paano mo magagawa na manakit? Siya ang unang nanakit sa akin. Hindi ko talaga inasahan na ikaw ay ganitong tao. Akala ko may utang na loob pa ako sa iyo. Huwag mo na akong guluhin sa susunod. Tapos na tayo. Tayo na. Tayo na. Ginoong Chen, nahanap na kita. Bakit ka nagmamadaling hanapin ako? Ibig sabihin, may krisis ka. Malapit na itong dumating. Oo nga. Kaya umaasa ako na. Agad kang bumalik sa kumpanya. May 10 milyon sa card na ito. Ito ang ilan sa aking taos-pusong alok. 5 milyon. Sige. Sige. Umalis na tayo. Tama na, huwag nang tignan. Kitang-kita na para lang silang nagpe-perform. At may 5 milyon pa. Bakit niya kailangang kunin ng ganong kalaki? At saka, kung kaya niyang saktan ako ngayon, hindi ito matatapos ng ganito lang. Ano pa ang gusto mong gawin? Zhao Ge, pinagpasa ko na sa iba. Kailangan mo akong tulungan. Bagong misyon. Imbestigahan ang Namsen Hui. Ginoong Chen. Pakiusap, tingnan muna ang dokumentong ito. Ang kalaban mo ay ang Namsen Hui. Tama. Ito nga ang Namsen Hui. Sila ay napaka-misteryoso ang pinagmulan, at malupit ang mga pamamaraan. Sa lungsod ng Jiang, ang mga angkan na nakikipag-away sa kanila, lahat ay nagwakas ng napakasama. Kamakailan lang, anabangan niya, isang patent na teknolohiya ng kumpanya namin. Nais niyang makuha ito. Nagawa na nilang ilang beses. Nagpadala sila ng tao para makipag-ugnayan sa akin. Pati na rin ang paggamit ng pananakot. Kung sabihin natin, hindi ko ibibigay ang teknolohiya sa kanila, baka, susubukan nilang saktan ako. Hindi rin sigurado ang aking kaligtasan. Kaya nga ako nag-imbita kay Ginoong Chen. Napakahusay talaga ni Ginoong Chen. Sigurado akong, mapoprotektahan niya ang aking kaligtasan. Hindi ko alam, Ginoong Chen, ay handa bang tanggapin ang trabahong ito? Siyempre, walang problema. Hindi talaga pangkaraniwan si Ginoong Chen. Sana maging maayos ang ating pagtutulungan. Ginoong Chu, hinahanap niyo po ako, Ginoong Chen. Noong nakaraan, para sa Nanshan Conference, marami akong inanyayahang mga eksperto. Umaasa rin ako, Ginoong Chen, na makipag-ugnayan kayo sa kanila. Inutusan ko si Xiao Fei. Ipapakilala ko kayo sa kanila, Ginoong Chen. Dadalhin ko kayo para makilala sila. Inimbita ko ang mga taong ito. Lahat sila ay matindi, matigas ang ulo. Perfect para subukan nila kung gaano kagaling si Chen Fusheng. Sandali lang, mga kaibigan, ipakilala ko lang. Ito po, si Ginoong Chen Fusheng. Katulad ninyo, siya rin ay mula sa Chu, isang bihasang tao na tinanggap ng malaking halaga. Ginoong Chen, ito si Meng Chong. Noong una, sa ilalim ng mundo ng boxing, napanalunan niya ang 13 sunod-sunod na titulo. Kumusta? Chen Fusheng. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Karapat dapat ka bang makipagkamay sa akin? Walang hiya ka, ha? Anong sinasabi mo? Gusto mong magkasantukan, ha?
Batang ito, niloloko mo kami, ha? Hanapin si San. Ito na yun. Paano? Kayong tatlo. Gusto ko ring subukan. Hindi ako naniniwala na ganoon kakalakas. Mga Ginoo. Mga Ginoo, huwag nating sirain ang pagkakaibigan. Nasaan si Ginoong Chen? Siya ang kilalang kilabot na manlilimas. Kanina pa siya. Matagal na tayong nagpakita ng awa, kung hindi, maaaring mawalan pa kayo ng buhay. Paano? Gusto pa rin ninyong sumugod. Ginoo Chu, kumusta? Nasubak na ba si Chen Fusheng? Hindi lang basta nakalusot, pinabagsak niya yung 4 na tao, na hindi na makabangon, wala nang pagkakataon para makabawi. Totoo yan. Ang galing ni Chen Fusheng. Talagang nakakita ako ng kayamanan. Ganito. Sabihin mo kay Chen Fusheng, ngayong gabi, ipakiusap niya na makipagkita sa akin ang mga tao mula sa Nonsian Society. Walang pinipiling batas ang Nonsian Society sa kanilang mga gawain. Noon, hindi pa ako makalapit, dahil nandyan siya. Mas sigurado na ako ngayon. Sige po, Ginoong Chu. Pupunta ako agad para sabihin sa kanya. Mamaya ay makikilala mo, si Tang Liuzi mula sa Nanshanhui. Napakatuso at mapanlinlang ng taong ito. Mamaya ay kailangan mong maging maingat. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko ang trabahong ito, tiyak na poprotektahan ka nito. Tara na. Dapat malapit na dumating si Tang Liuzi. Palagi siyang huli sa pagdating. Sadyang pinapataas ang kanyang katayuan. Nasa teritoryo ng iba siya. Pero ang kumpiyansa at pagiging komportable niya, ay bigla akong naparamdam ng isang bagay. Malakas na pakiramdam ng seguridad. Pasensya na, Ginoong Chu. Nandito na ako. Talagang ikinalulungkot ko. Bata. Ang lugar na ito ay para sa iyo, isang alipin. Magsimula ka nang umalis. Narinig mo ba? Magtiis ka muna. Ito ang kanyang teritoryo. Huwag magpadalos-dalos. Bakit? Ayaw mo ba? Naglalakas loob kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay tao ng Nanshanhui. Ako, gagawin ko ang 3 sa iyo. Bakit ka nakatunganga? Gawin mo ang 3 sa kanya. Ganito lang. Kanina. Hindi ka ba sobrang mayabang? Huwag na, tigilan mo na. Alam ko nang mali ako. Alam ko nang mali. Ang kapal ng mukha mo talaga. Sakit na nga ang kamay ko sa pagpalo. Susunod. Pwede ka nang makipag-usap ng maayos kay Ginoo Chu tungkol sa negosyo. Nandito lang ako sa labas naghihintay. Kung gusto mong, magkaroon ka pa ng ibang masamang balak. Patayin kita. Naintindihan mo ba? Sa ganitong oras na, hindi ako magpapakita. Siguradong makikipag-usap ako ng maayos kay Ginoo Chu. Si Ginoong Chu, lalabas ako at maghihintay. Kung may kailangan, tawagin mo lang ako.
Kaya pala, nagtatrabaho siya dito. Ginoong Lu, may gulo sa harapang kwarto, at sinaktan pa ang waiter. Pakiusap, ayusin mo na ito. Ako ang manager dito, si Luyaw. Kung mayroong maling nagawa ang aking waiter, humihingi ako ng tawad sa inyo para sa kanya. Naway maunawaan ninyo. Mas mabuti ito kaysa sa kanina. Nadagdagan ng oras ang serbisyo ng waiter. Nakakatuwang tingnan. Tama lang. Pagsisisi ayos lang. Inumin mo ang baso na ito. Tapos na ang usapan. Inom ka. Halika, inumin mo. Ayos lang. Mangyaring igalang ang bisita. Sobrang tapang, nagpanggap pa siya. Nakaayos ka ng ganyan, hindi ba't para akitin ang mga lalaki? Anong pinapanggap mong dalisay at mataas? May lakas ka pang manakit sa akin. Isa pa rin siyang dalagang matatag, gusto ko ang ganito. Sarap, haha, bitawan mo ako. Tulong. Bitawan mo ako, tulong. Ikaw. Ayos lang ba? Sino ka? Sinisira mo ang magandang bagay ko. Anong posisyon mo? Sabihin mo nga. Ako ay taga Qinglongtang. Sa lugar na ito sa Jiangcheng, walang makakalimot sa akin dito. Ang reputasyon ng Qinglong Hall. Ang Qinglong Hall ang pinakamalaking underground na puwersa sa Jiangcheng. Malupit at walang awa sa kanilang mga aksyon. Hindi natin sila kayang labanan. Ano ang gagawin natin? Kumusta, bata? Alam mo na, natatakot ka na, di ba? Mabilis, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. At hayaan mong ang babaeng ito ay manatili at makasama ko. Maaari kong isaalang-alang. Napatawarin ka. Napatawarin ka. Lumuhad ka na. Qinglong Hall. Ano ba yan? Wala akong narinig tungkol dyan. Ang laki ng loob mo. Nangangahas kang sakta ng tao ng Qinglong Hall. Ayaw mo na bang mabuhay? Sinasabi ko na sinaktan ko. Ano ngayon? Tawagin niyo ang tao. Bata. Akala mo ba'y matigas ka? Gusto kong makita kung makakapagmatigas ka pa ngayon. Mga kapatid, sugod. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo siya. Lahat ng ito ay nagsimula sa akin. Huwag nyo siyang saktan. Sa ganitong bagay. Mas mainam na tayo ang bahala. Ang hina mo naman. May tao pa ba? Huwag kang lumapit. Kuya, patawad na. Salamat sa iyo. Wen, sa mga nakaraang taon, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi ko pa talaga na ipapasalamat sa iyo ng maayos. Maliit na bagay lang ito. Walang anuman. Ito na ang numero ko. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Ginoong Chu,
Kilala mo ba si Fosheng? Kaibigan ko si Fosheng. 000000. Dahil kilala niyo siya, kaibigan ko rin siya. Puno ng masasama at mabubuti ang lugar na ito. Hindi ito angkop para sa iyo. Isipin mong magtrabaho sa kumpanya ko. Dobleng sahod. Tara na, Fusang. Kailan tayo naging ganito ka-close? Ah, oo. Suhestyon ni G. Chu, pwede mo itong seryosong pag-isipan. Sobrang close ni na Chuyan at Chen Fusang. Hindi ba siya ang girlfriend niya? Anong ginagawa mo sa akin? May mantsa sa mukha ko. Hindi ko napansin dati. Ngayon, sa tingin ko, medyo gwapo ka pa rin. Siyempre naman. Noong college ako, pero ang gwapong estudyante. Ikaw, 你干嘛？我看你 medyo maganda rin. Tama nga. Ako, may isa pang bagay na sasabihin sa iyo. Bukas, babalik na ang kuya ko 999. Na, mag-ingat ka. Ang kuya mo. Tunay na kuya ba? Bakit kailangan ko pa siyang ingatan? Hindi siya palaging nasa tabi ko. Gusto niyang ibenta ang patent sa Nonshen. Hindi niya ako gagawa ng masama. Ngayon, kung malaman niya na nandito ka, ako'y matatakot na baka siya'y manakit sa'yo. Sige. Dahil kapatid mo siya, ganito na lang. Hindi ko na siya papatayin. Ginoong Chu, nakauwi ka na. Sandali lang. May iba pa bang bagay, ngayon gabi? Sa bahay na lang kita pa uuwiin, bago pa lang tayo nagkita. Medyo hindi maganda, di ba? Anong iniisip mo? Natatakot ako na ang mga tao sa Nonshen ay darating, para gumanti sa akin sa gabi, kaya't pinapabantayan kita, para sa aking kaligtasan. Ganun ba? Akala ko pa naman na nahuhumaling ka sa aking kagandahan. Nahuhumaling, saan ka naman? Mangarap ka na lang. Matagal na tayong hindi nagkita ah. Ate, bakit ka nandito sa bahay ko? Pumunta ako sa bahay ng kapatid kong babae. Kailangan pa bang humingi ng pahintulot sa iba? Ito ay... Ang pangalan ko ay Chen Fosheng. Ako ang bagong pribadong bodyguard ni Bibi. Chu yan, na inupahan ka makailan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Karapat-dapat ka bang makipagkamay sa akin? Ate, sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng maayos. Anong ginagawa mo? Ikaw, bata. Kanina, sinabihan mo ba ako? Sinabihan kita. Anong magagawa mo sa akin? Magtatangkang saktan mo ako. Magtatangkang saktan mo ako. Ikaw, ninakaw mo ako. Anak ka. Sa susunod na magkita tayo, maging magalang ka sa salita. Kung hindi, gagawin kitang tunay na unit. Ikaw. Ibibigay mo sa akin. Hintayin mo. Dali, umalis ka na. Pangit na bata. Hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin. Ikaw, dito ka, umupo ka muna. Mag-shower ako. Maligo. Maligo. Anong ibig sabihin nito? Nakaganito sa gitna ng gabi. Sadyang pinapansin ako. Chen Fosheng. Mahabang gabi. Walang magawa, di ba? Mas mabuti pang
Mas mabuti pang, pag-usapan mo ang mga nangyari sa iyo sa ibang bansa. Walang masyadong pag-uusapan. Kung ganun, mas mabuti pang gumawa tayo ng iba. Panandalian. Bigla akong sumakit ang dibdib. Pwede mo ba akong haplasin ng kaunti? Si Chuyan na ito. Dati ay mukhang maayos naman siya. Ngayon ay kakaiba ang kilos niya. Tiyak na may mali. May problema nga. Kung wala namang ibang bagay, uuwi na ako para matulog. Ganito na ako. Kaya pa niyang magtiis. Mukhang maasahang tao siya. Hoy! Chen Fasheng, bukas ng umaga, alas 10, pumunta ka sa Huamao Mall. Nandoon ka na maghihintay ang Dragonfly. Sige. Hindi ba't sinabi natin kahapon, na magkikita tayo sa ika-6 na palapag, numero 69? Talagang hindi ko alam, kung sino ang inorganisa para sa akin. Anong gagawin mo? Hindi pa tapos pumili ng damit. Siyempre siya nga tong bata, talagang madalas magtagpo ang mga kalaban. Kuya Zhao, nakita ko si Chen Fasheng. Nasa ikatlong palapag ng Huamao Mall. Dali, tawagin mo siya dito. Sino ang tinatawagan mo? Naghahanap ka ba ng paraan para maghiganti kay Chen Fasheng? Hindi mo na kailangang pakialaman ito. Subukan mo na ang iyong damit. Huwag ka nang makasagabal dito. Hindi kita papayag ang maghiganti sa kanya. Makinig ka. Dito na nagtatapos ang usapan ninyo. Kaligtaan mo na ang mga dating alitan. May natitira ka bang damdamin para sa kanya? Noong nakaraan, pinabayaan ko siyang manakit. Ngayon, pinapagawa mo akong magtiis. Tama bang tawagin pa akong lalaki? Dapat dito na ang Dragonfly. Ang mga katangian na ito. Tama nga. Chen Fasheng. Chen Fasheng. Dali ka agad umalis sa Huamao Mall. Si Zhao Jun ay nagpadala ng tao para harapin ka. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na. Chen Fasheng, pakinggan mo ako. Ang taong hinahanap ni Zhao Jun ngayon, ay si Zhao Shiki ng Qinglong Hall. Hindi mo talaga siya kayang harapin. Zhao Shiki ah. Akala ko sino na. Hindi mo ito inasahan, Chen Fasheng. Nahulog ka sa kamay ko. Zhao Jun, dalhin mo na sila. Huwag makipag-away, okay? Kung may sasabihin, ayusin natin. Walang dahilan para palakihin ang sitwasyon. Naging ganito ang sitwasyon. Muyu. Sa ibang bagay, susundin kita. Ngunit sa galit ko kay Chen Fasheng ngayon, kailangan kong gumanti. Zhao Ge. Siya ang batang ito na nanakit sa akin kanina. Basta tulungan ninyo akong ayusin siya. Hindi magiging kaunti ang tsaa at tubig ng mga kapatid. Bakit? Gusto mo bang tulungan siyang lumabas? Ah, ikaw pala. Saan ako manggahas na labanan ka? Kung alam ko lang na ikaw ito. Kahit na anong mangyari, hindi ako manggahas na pumunta dito. Mali ang pagkaintindi. Kuya Zhao, anong nangyayari dito? Siya ay isang maliit na cutie. Nagkamali ka siguro. Nabulag ang iyong mga mata. Kahit ang kuya ko, nandidiri sa'yo. Mapapahamak ako dahil sa'yo. Dali, mag-sorry ka sa kuya ko. Kung hindi, huhuberin kita. Zhao Ge, paano siya magiging boss mo? Nagkamali ka. Bola-bola. Mali ba akong makilala? Agad kang humingi ng tawad sa kuya ko. Narinig mo ba? Chenge, nagkamali ako. Pasensya na. Tara na. Kuya, tingnan mo, naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Ako naman. Umalis na ako. Ang astig mo talaga. Ang kilalang Bloodhand Butcher, pero natatakot lang pala sa mga batang gulo tulad namin. Sinabi ng itaas na makipagkita ka sa akin. Ano ba ang misyon? Sabihin mo na lang. Sinabi ng itaas.
Natulungan kita laban sa Nanshan Hui, bilang iyong katulong. Pero, mas mahusay ako sa organisasyon. Lagi siyang champion. Natalo niya ang maraming kasamahan, kaya siya naging top agent. Hayaan mong maging katulong kita. Hindi ako si Suko. Kailangan ko bang gawin ito? Paano ako magpapasuko? Gusto mong mapaniwala ako? Maliban na mapanalunan mo ako. Tanging ang malakas lang ang pinapaniwalaan ko. Pakikinggan ko ng maayos ang iyong utos. Maliban na mapanalunan mo ako. Ganito lang ka-simple. Simpleng bagay. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay tinatawag na espada ng especially iya. Expert sa 11 bansa sa pakikipaglaban. Kahit na sinasabi nilang, diabolikong instruktor na si Lester, lahat sila ay natalo ko na. Ganito ang aking katayuan. Madali pa kaya? Siyempre, madali lang. Magaling. Karapat dapat ang tapang. Ngunit, hindi pa sapat. Dagdagan mo pa ang taya. Anong taya? Kung manalo ka, susunod ako ng mabuti. Bilang iyong nasasakupan. Kung matalo ka, sa hinaharap, ako ang magiging namumuno sa mga bagay ng Nanshan. Kapag nakita mo ako sa hinaharap, kailangan mong tawagin akong ate. Hindi rin. Saan ka tumitingin? Nandito tayo sa mall. Sigurado ka bang gusto mong gawin dito? Kahit saan pa yan. 3 hakbang lang, matatalo na kita. Para kang isang isdang dumudulas. Huwag kang magtago kung kaya mo. Sige, subukan mo. Hahayaan mo bang sipa ako sa puwet? Kanina lang, gumamit lang ako ng 3% ng lakas. Mukhang, kailangan kitang bigyan ng aral. Hindi na ito sapat. Itong 2 pulse areas, sama-samang 60 libra ang bigat, para makita mo ang tunay kong lakas. Kaya isuot ko ang pulse areas at makikipaglaban ako sa'yo. Ang 2 espesyal na pulse areas na ito, isinuot ko ito ng 10 taon. Bago ako nasanay, kontrolado ko ang lakas ng maayos. Hindi mo pa ito nasusuot, dagdag pa ang 60 kilo. Hindi ba ito pagpapahiya sa sarili? 60 kilo lang naman iyon. Kahit hindi mo gamitin ang 2 kamay, hindi ka pa rin kalaban ko. Sandali lang, malalaman mo rin. Ang dahilan kung bakit, nanalo ka sa paligsahan ng pakikipaglaban. Dahil wala ako doon. Kung nandito ako, ikaw lang ang mauuna sa ikalawa. Mapagmataas. Sumusuko ka na ba? Ang lakas mo namang sumugod. Hahawakan mo lang ako. Akala mo ba ako ay isang mamamatay tao na walang awa? May dala kang 60 libreng bracelet, kaya mo pa rin akong talunin. Ang galing mo. Sobrang galing mo. Turuan mo ako, ha? Gusto kitang maging guro ko. Wala akong balak kumuha ng estudyante. Ay nako, huwag naman ganyan. Huwag mo akong ganyanin. Gusto talaga kitang maging guro ko. Turuan mo ako. Ito ang numero ko. Guro. Palem. Saan ka napunta ng maaga? Nakipagkita ako sa isang kaibigan. Bakit mo ako tinawag ng ganoon kabilis? May nangyari ba sa Nanshan Hui? Ang taong ito ay si Ginoong Buddha. Isa siyang pangunahing miyembro ng Nanshan Society. Ayon sa balita, dumating siya ngayon sa Jiangcheng. Susunod.
Marahil ay magkakaroon ng mas mabagsik na paghihiganti. Huwag mag-alala, nandito ako. Walang makakasakit sa iyo. Ginoo. Kulang ang aking kakayahan. Matagal na. Hindi ko nahuli si Chuyan. Walang silbi. Pati isang maliit na bodyguard ni Chuyan. Hindi ko maasikaso. Kailangan ko talagang ako mismo ang kumilos. Ginoo Buddha. Ako po ay walang kakayahan. Nagmamahal na humihingi ng tulong. Ginoo Buddha, bigyan niyo po ako ng huling pagkakataon. Alakdan. Maghanap ka ng tao para sa akin. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye mamaya, sa ganitong oras bukas. Ayaw ko nang malaman pa ang balita tungkol sa kanyang buhay. Mag-alala ka, pare. Isa lang siyang maliit na bodyguard. Ako ang gagamit ng aking lason na panlason. Siguradong walang duda siya. MM. Kapatid na Chen, yung ginawa mong panalo sa akin kahapon. Ang galing talaga. Sa susunod, turuan mo kami. Oo, Kuya Chen. Nag-replay ako magdamag kahapon. Habang iniisip ko, lalo akong hindi makapaniwala. Sandali lang. Ituturo ko sa inyo ang ilang mga patalim na teknik. Tinitiyak kong tataas ang inyong lakas sa pakikipaglaban. Nang 3 beses. Talaga ba? Ang galing. Salamat, Kuya. Salamat, Kuya. Salamat. Kuya, si Chen Ge, pumunta ka sa opisina ni Ginoong Chu. Nandito na ang panganay na anak para guluhin si Ginoong Chu. Dumating na si Chu Zin. Oo, si Chu Zin ang panganay na anak. Walang ibang may lakas ng loob na guluhin siya. Maghintay ka lang. Babalik ako para turuan kayo. Sige. Pirmahan mo ang kontratang ito. Mula ngayon, ang Chu Group ay hati tayo. Hindi ko maaring pirmahan ang kontratang ito. Chu Yan, pakiusap, linawin mo ito. Ako talaga ang panganay na anak ni Chu. Grupo ng Chu. Dapat ako ang magmamana nito. Ibig sabihin, pabor si Lolo. Kaya binigay niya sa iyo ang pamumuno sa grupo. Mas mabuting magpasya ka na lang na pumirma. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan sa iyo. Kanino ka ba hindi magalang? Bibigyan kita ng 3 segundo. Agad kang umalis dito. Ikaw na naman. Pangit na bata. Ang galit kahapon. Hindi ko pa naayos sa iyo. Akala mo ngayon, hindi ba ako naghanda? Sasabihin ko sa'yo, ang 2 taong ito ngayon, ay espesyal na inihanda para sa'yo. Akala mo ba ngayon, hindi ako naghanda? Sasabihin ko sa'yo, ang 2 taong ito ngayon, para ito sa'yo talaga. Chu Zin, ito ang opisina ko. Umalis na ang kasama mo. Bakit? Nababahala ka ba sa kasintahan mo? Sige, pirmahan mo na ang kontrata. Papalagpasin ko siya. Nangangarap ka. Kung ganun, huwag mo akong sisihin. Bakit? Natakot ka na. Akala mo dahil may konting kakayahan ka, magaling ka na. Sasabihin ko sa'yo, tulad mo. Madali lang akong makahanap ng 2 tao, na kayang pisilin ka parang langgam. Sinipa mo na naman ako sa aking harapan. Saktan mo ako. Saktan mo siya. Talagang walang silbi. Hindi ka pa ba aalis? Nang dumaan siya sa tabi ko, bakit ako nakaramdam ng lamig? Parang may galit na nais pumatay. Nang dumaan siya sa tabi ko, bakit ako nakaramdam ng lamig? Parang may galit na nais pumatay. Pumalo ng tao. Nakakapagod talaga. Buhay na parang bula. Salamat. Binayaran mo ako, kaya pinoprotektahan kita. Walang anuman. Ito ba ay isang simpleng ugnayan ng empleyado at amo? Bakit? Gusto mo pa bang magkaroon ng ibang ugnayan? Hindi maganda. May masamang hangin. Anong ginagawa mo? Magtago ka ng maayos. Aayusin ko ang mamamatay tao tapos babalik ako.
Ayos, bata. May alam ka pala. Pero kapag nakasalubong mo ako, si Alakdan, hirap ka pa ring makaligtas sa isang tatlo. Ang batang iyan. Kaya pa akong mapagsamantalahan. Pero, yung kanina ay paunang laban lang. Ang totoong laban, ngayon pa lang nagsisimula. Dama na ang kawalan ng pag-asa. Kakatapos lang iyon ay pampainit pa lang. Ang tunay na palabas, ngayon pa lang talaga magsisimula. Danasin mo ang kawalan ng pag-asa. Sabi mo ba ay si Ginoong Fo ang nagpadala sa'yo? Nasaan siya? Bata. Medyo matalino ka naman. Ngunit, hindi ka kailanman magiging kalaban ng Nanshan Hui. Talagang malakas ka. Pero ang Nanshan Hui, hindi mo kayang guluhin. Tungkol naman kay Buddha. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Pero palaging may dalawang plano siya. Sa sandaling ito, siguradong nakuha niya na ang ebidensyang makakapagpatay sa'yo. Buhay na walang katiyakan. Huling salita ng daga na uod. Anong ibig sabihin? Anong ebidensya? Hindi maganda. Si Wenwen ay nag-iisa sa bahay. Hoy, Ching-Ting, tulungan mo akong hanapin kung nasaan ang kapatid kong babae. Hinahanap ko na. Hindi maganda, dinala ni Master Fo ang mga tao sa bahay mo. Ano? Hoy, Ching-Ting, tulungan mo akong hanapin kung nasaan ang kapatid kong babae. Nagsisimula na akong maghanap. Hindi maganda, may mga tao si Buddha na pumunta sa bahay nyo. Ano? Anong nangyari? Anong nangyayari? Fosheng, nasa panganib ang kapatid kong babae. Ikaw na ang bahala sa sitwasyon. Shen Fosheng, hindi ko inakala na pati ang lasong alimango ay hindi ka mapatay. May tao ka sa loob ng pamilya Chu. Hindi iyon mahalaga. Nasa akin ang kapatid mong babae ngayon. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka sa itim na dragon na villa. Ikaw lang ang pwedeng pumunta. Kuya, umalis ka na. Sila'y may balak sa'yo. Terror na. Talagang matibay ang ugnayan ng magkapatid. Dahil sa lalim ng inyong relasyon, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Magkasama kayong dalawa. Nagtipon sa ilalim ng lupa. Kuya, nasaan si Buddha? Sa tingin mo, karapat dapat ka bang makakita kay Buddha? Sapat na ang ayusin kita. Nasaan si Buddha? Sa tingin mo, karapat dapat ka bang makakita kay Buddha? Sapat na ang ayusin kita. Ibigay mo sa akin. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Hindi ko inasahan ang tao ko. Walang 10 segundo na naresolba mo na. Ngunit, Chen, binalaan kita. Kung magpapatuloy ka pang umakyat ng isang hakbang, patay na ang kapatid kong babae, kuya. Huwag kang gumalaw. Kung mag-alaw ka pa, papatayin ko siya. Yung angkan ni Chen, ngayon ay nangyari rin sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong mabuhay ang kapatid mong babae, agad kang yumuko at magpasalamat sa akin. Naintindihan mo ba, kuya? Pinapagawa ko sa'yo na yumuko at magpasalamat. Hindi mo ba naintindihan? Kuya,
Mag-alala ka. Nandito si kuya. Ayos. Huwag kang mag-alala. Nandito si kuya. Sige, sabihin mo, nasaan si Buddha? Hindi ko talaga alam. Napakataas ng katayuan ni Buddha. Maliban na lang kung siya ang makipagkita sa akin. Kung hindi, hindi ko siya mahahanap. Sabi nga, nagsabi na ako ng totoo. Ngayon, paano ko naman ikaw malilinlang? Tara, ihahatid na kita pa uwi. Sa hinaharap, hindi na mangyayari ang ganitong mga bagay. Mula ngayon, kuya, hindi na hahayaan na mangyari ulit ang ganito. Tinawagan mo ako para pumunta. Ano ang nangyari? Alam mo na siguro ang tungkol sa pagkidnap sa kapatid kong babae, di ba? Susunod na mga hakbang, sana ikaw ay maging responsable sa pagprotekta sa kaligtasan ng kapatid kong babae. Sige, iwanan mo sa akin yan. Kahapon sa Chu Group, kakatapos ko lang ayusin ang Scorpion, at nakatanggap na ng balita si Buddha. May tao sa Chu Group na may koneksyon kay Buddha. Pero, sino kaya iyon? Wu Jun, umatras ka. Uuwi na ako. Luyaw, kakauwi lang ng araw. Bakit ka nagmamadali? May tao sa Chu Group na may kinalaman kay Buddha. Pero, sino kaya? Wu Jun, umatras ka. Uuwi na ako. Luyaw. Kakadilim pa lang ng araw. Bakit ka nagmamadali? Bakit hindi? Ako na lang ang mag-invite sa'yo na kumain. Luyaw. Bakit mo ako tinataboy? Seryoso akong gusto ka. Nakikita kong nagtatrabaho ka ng mabuti araw-araw. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Kumakain ng masarap, uminom ng maanghang. Hindi na ako mauubusan ng pera. Hindi mo na kailangang pakialaman ang mga bagay ko. At saka, kung hindi ka pa rin aalis, aalis na ako. Magpapatawag ako ng pulis. Magpapatawag ng pulis. Sige, gawin mo. I-report mo. Luyaw, talagang lalo kitang nagugustuhan habang tumatagal. Hindi ko mapigilan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Bitawan mo. Sino ka? Nangangahas kang sirain ang magandang nangyari sa akin. Kilala mo ba ako? Bilis, umalis ka na dito. Ako ay black belt sa karate, bata. Nais mong maging bayani para iligtas ang babae. Karapat dapat ka ba? Ikaw. Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba? Naiwanan ng paa. Walang anuman. Anong ginagawa mo? Hindi ba na-injure ang paa mo? Masasahihin ko ito para sa iyo. Oh. Sige na. Kumusta? May mas maganda pa ba? Oh, sige. Marami na. Tingnan mo, kaya ko nang tumayo at maglakad. Gising na. Pupunta ako para kunin ang almusal mo. Walang mas masarap sa'yo kahit anong almusal. Ganyan na aga, may kumakatok. Anong pinto yan? Ako na ang bubuksan. Ate Yaw-Yaw. Si Wenwen nga. Ate Yaw-Yaw, gumawa ako ng almusal na may puso, para tikman mo. Salamat, Wenwen. Yun lang. Kuya. Ate Yaw-Yaw. Yung Wenwen.
Ate Yaw, gumawa ako ng almusal na may puso. Dinala ko para matikman mo. Salamat, Wenwen. Ah. Kuya. Ikaw. Bakit nandito ka? Sa bahay ni Yaw. Yun nga eh. Ganito kasi. Kanina paggising ko, uhaw ako. Kaya pumunta ako para uminom ng tubig. Kailangan pa bang magpalit ng pajama para uminom lang ng tubig? Ay naku, Chen Fusheng. Sabi mo, ako ang magbabantay sa kapatid mong babae. Ay naku. Pumunta ka dito para magpa-cute. Sobrang kaipal mo na talaga. Yung damselfly na yun. Huwag kang magkamali, ha? Kagising ko lang kanina. Uhaw ako. Dumiretso lang ako dito para uminom ng tubig. Tama ba, Luyaw? Oh. Tama. Dumating siya para uminom lang ng tubig. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bigla kong naalala ang isang bagay. Kailangan ko pa ngayong araw. Mag-report sa trabaho sa Choose. Mag-usap kayo muna. Anak na. Huwag kang matuto sa kuya mo. Naintindihan mo ba? HMM. Kapatid Chen, dumating ka na. Kapatid Chen. Walang nangyaring peligro noong gabi kagabi, di ba? Noong umalis ako sa Cho noong nakaraang gabi, hindi talaga nandito si Meng Chong sa lugar. Pero nakapagtanong siya ng ganitong klase ng tanong. Mukhang siya na ang traitor. Anong peligro ang maaaring kong harapin? Ganon din naman. Ang galing ni Kuya Chen sa pakikipaglaban. Tama, Kuya Chen. May isang underground na laban ng boxing sa Jiangcheng. Napakalaki ng premyo. Noong huli akong pumunta, nanalo ako ng kampyonato. Sa kakayahan mo, siguradong malalampasan mo ang lahat. Bakit hindi natin subukan? Sinasadyang niloko niya ako na pumunta sa laban. Siguradong may masamang balak siya. Pero, kung hindi pumasok sa yungib ng tigre, paano makukuha ang anak ng tigre? Sakto, gamitin natin ang kanilang plano laban sa kanila. Sige. Tara, punta na tayo ngayon. Tayo na. Kuya Chen. Yung tinatawag na dakilang oso sa ring. Kapag natalo mo siya, premyo. Pero 600,000 ito. Gusto mo bang subukan? Bakit? Gusto mo talagang subukan ko, ano? Ipinapakita mo lang na may tiwala ka kay Kuya Chen. Sige nga. Susubukan kong umakyat. Ginoo Buddha. Hindi ko inakala na si Chen Fusheng ay ganitong tanga, na napaniwala ng ganito kadali, nang walang alinlangan. Hindi na namin kailangan pang kumilos. Sa lakas ni Dashong. Sa loob ng 10 hakbang, maayos ko na siya. Sa huli, isa siyang tanga. Sabihin mo kay dakilang oso, sandali lang. Anong ibig mong sabihin? 3 segundo. Bibigyan kita ng suntok. Kailangan lang ng 3 segundo. Pare, ang bilis ng reaksyon mo. Magpadala ng senadoryas kay Big Bear. Sabihin sa kanya na tumigil na sa laro. Pare, akala ko wala kang laban. Pero pagkatapos nito, hindi na kita sasamahan maglaro. Sabi ko na nga ba, bakit mabagal si dakilang oso ngayon? Akala ko'y ganito siya palagi. Nalaman ko na may bigat sa kanyang mga binti. May bigat siya habang nakikipaglaban sa ring. Ngayon, inalis na ang bigat. Ito na ang pagkakataon niyang ipakita ang tunay na lakas. Umuwi na tayo.
Hindi ko akalain na pati si Dakilang Oso. Lahat sila ay namatay sa kanyang kamay. Mukhang talagang hindi natin siya pinahalagahan. Itong si Chen Fusheng. Ngunit hindi naman kailangang masyadong matakot, kung hindi dahil sa takot na malaman ng mga opisyal. Kayong apat ay sabay-sabay na umatake. Ngayon, tiyak na mapapatay siya. Tama. Umuwi na tayo. Hindi naman ito madali. Talagang matalino ka. Bakit? Haharinjan mo ba ako? Oo. Sa tingin mo, kaya mo, hindi ka pa sapat. Talaga ba? Kung hindi susubukan, paano malalaman? Kawili-wili. Binata, tandaan kita. Ngayon, hindi mo na kita sasamahan maglaro. Tara na. Ang matandang Zoro ay tunay na tuso. Flo, okay ka lang ba? Sayang naman, naiwan yung matandang Zoro na yun. Tama. Mabilis kang pumasok, tingnan mo. Nandyan pa ba yung si Meng Chong? Yun ang insider ng Nanshan Hui. Tayo na. Tumakbo na. Mga nangyari sa loob. Pinapanta ko si Xiao Fei para ayusin ito. Fusheng. Napatay mo ngayon. Si Buddha at ang dami ng tao. Sa tingin ko, tiyak na hindi siya. Maging maayos na lang. Kailangan mong mag-ingat. Walang anuman. Natatakot pa akong hindi siya lumabas. Kung manggahas siyang manggulo sa akin. Maaari kong samantalahin ang pagkakataon, para mahuli ang kanyang buntot, at mahuli ang matandang lobo. Talagang ilabas mo na. Bakit tinitingnan mo ako? Kasi gwapo ka. Para pasalamatan ka sa tulong mo sa akin, may ibibigay akong regalo sa'yo. Anong regalo? Anong nangyayari? Hindi naman gaano. Tingnan mo nga. Kontrata ng paglilipat ng bahagi ng Bein Company. Tama. Ang Bein Company ay isang sangay ng Chu Group. Isang sangay. Ngayong araw, ibibigay ko ito sa iyo bilang regalo. Pagkatapos nito, iyon na ito. Tingnan mo yung itsurang mahirap mo. Hindi rin yata maayos ang buhay mo. Ako ang manager ng sales sa kumpanya ng Bein. Ano ang gamit mo para makipagkumpetensya sa akin para kay Muyo? Salamat sa iyo. Muyo, talagang naglaan ako ng malaking pagsisikap para makapasok ka sa Bein Company at makipagkita kay Ginoong Guo. Kaya't magpakita ka ng mas magandang asal. Sige. Alam ko na bihira ang ganitong pagkakataon. Tiyak na pahahalagahan ko ito. Ikaw, may kailangan ba? Ginoong Guo. Ito ang girlfriend ko, si Muyu. Kakapasok pa lang niya sa Bein Company. Dinala ko siya dito, para makinig sa inyong mga payo. Ganun ba? Maganda naman ang girlfriend mo ah. Sakto lang. Ang bagong boss ng kumpanya. Darating na. Kayo dalawa, bumaba na. Sama-sama tayong salubungin siya. Salamat, Ginoong Guo. Mamaya ah, kailangan nating magpakitang gilas. Kung mapansin ng boss, diretso na ang pag-angat. Tara na. Lumabas na lahat ang mga top management. Hindi ko rin alam, ano ang itsura ng bagong boss. Papunta na ang sasakyan ng boss. Lumabas na lahat ang mga top management. Hindi ko alam, anong itsura ng bagong boss. Darating na ang sasakyan ng boss. Maligayang pagdating, Ginoong Chen, sa kumpanya para sa inspeksyon. Maligayang pagdating, Ginoong Chen. Bakit si Chen Fusheng? Imposible. Isa lang siyang mahirap na bata. Paano maaaring siya ang boss? Bakit kayo dalawa ay nakatunganga pa? Hindi niyo pa ba nakilala si Ginoong Chen? Magandang araw, Ginoong Chen. Ang swerte naman. Boss, kilala mo ba silang dalawa? Muyu. Ang ex-girlfriend ko.
Bakit naman? Bakit siya ang boss? Hindi ako sang-ayon. Vice President Wang, si Zhou Jun, tama ba? Dahil sa iyong kamakailang performance sa trabaho, hindi kwalipikado, ikaw, tinanggal ka. Tapos na. Lahat ay tapos na. Nagtrabaho ako dito ng 5 taon, bago ako naging manager, lahat ay tapos na. Ay nako, Ginoong Chen, ito ang inyong opisina, mga kagamitan, kompleto na po ang lahat para sa inyo. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Maganda ito. Hindi ko inakala, kaya ko pa ring maging boss dito. Ah, Ginoong Chen, kung wala kang ibang bagay, uuwi na muna ako. Kumusta, Hyusang? Nasiyahan ako. 满意，当然满意了。 Pero, alam mo ba, si Muyu at Zhao Jun ay nasa kumpanyang ito, kaya't ibinigay nila sa akin ang kumpanya. Tama nga, gusto kong malaman ni Muyu na ayaw niya sayo, pero ako ang gustong-gusto sayo. Oh, Flo Sheng, sa totoo lang, kaarawan ko ngayon. Gabi na, nakareserba na ako ng romantikong hapunan sa Kandila, kailangan mong pumunta talaga. Hindi ko inasahan na ngayon, kaarawan pala ni Chuyan ngayon. Kailangan kong maghanda ng isang magandang regalo para sa kanya, para sa kanyang kaarawan. Ginoo, anong produkto ang nais mong tingnan? Maari kitang tulungan ipaliwanag. Magandang tingnan itong kwintas na ito. Ipakita mo nga, pakisuyo. Sandali lang. Itong kwintas na ito, siguradong magmumukha itong maganda kay Chuyan. Ito na, isilid na natin. Sige. Hoy. Huang Xiao, anong nangyari? Siya ang kuya ni Chen Wenwen. Ah, siya pala yun. Huang Xiao, huwag mag-alala, marunong akong boxing. Tutulungan kitang saktan siya. Ayusin mo siya, oy. Anong nangyari kay Huang Xiao? Wala ka bang alitan sa batang ito? Oo, may alitan nga, pero ang cute niya, ang galing. Baka hindi kanya kaya. Ay nako, Huang Xiao, hindi mo alam kung gaano ako kagaling. Abangan mo lang. Makinig ka sa akin. Sige na. Bata, pansamantala kitang pinakawalan. Ginoo, ang inyong mga produkto ay naipak na para sa inyo. Mangyaring mag-swipe ng card. Magandang araw, ingatan po ang inyong card. Salamat, ingat kayo. Buhay. Bakit ka nandito? Naglalakad-lakad lang ako. Siya ang gwapong lalaki na ito. Ang boyfriend ko. Si Luyaw. Sobrang tago mo naman. Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Kahit ako na matalik kong kaibigan, hindi mo pa rin alam. Kakaumpisa lang ng relasyon, di ba? Kayong dalawa, mayroon ba na ganito? Tapos na. Pati tayo, mga purong si Luyaw, nakuha na ng iba. Tara na. Huang Xiao, kung hindi dahil sa'yo kanina, pilit mo akong hinayla para umalis. Sigurado akong, aayusin ko ng maayos, yang si Chen Fasheng ngayon. Pero, sa ugali mo, ganito lang ang paggiit mo, syempre hindi. Pero, para sa katiwasayan, hindi ka dapat magpadalos-dalos. Tito, pwede mo ba akong tulungan maghanap ng ilang tao sa Huamao Mall? Kailangan kong ayusin. Tito, pwede mo ba akong tulungan maghanap ng ilang tao sa Huamao Mall? Gusto kong ayusin ang isang tao. Hindi na kita istorbohin, 2 tao na lang. Kita-kit sa ibang araw. Ano ang ginagawa ninyo? Siya nga. Huwag siyang makaalis. Apelyido niyang Chen. Swerte sa pag-ibig, ha? Lumabas para mamasyal. 2 magagandang babae ang kasama. Ngayon, sisisihin kita. Dalhin ang 2 magagandang babae na ito, para mailabas ang galit ko. Anong gagawin ko? Nakasalubong ko pa si Huang Xiaoqiang. Isa siyang maliit na cutie. Huwag kang mag-alala, nandito ako.
Apelyido Chen. Hindi mo akalain na mapapasa kamay ko ito, di ba? Tingnan natin kung gaano ka pa kamasigla. Zhang Peng. Hindi ba't sinabi mo na gusto mong turuan siya ng leksyon? Narito na ang pagkakataon. Apelyido Chen. Hindi mo akalain na mapupunta ito sa akin, di ba? Tingnan natin kung gaano ka pa kamasigasig. Zhang Peng. Hindi ba't sinabi mo na gusto mong turuan siya ng leksyon? Narito na ang pagkakataon. Makinig ka. Gusto ng kapatid ko na makipagpalitan ng ideya sa iyo. Huwag kang bumawi. Kung hindi, papahirapan kita. Pangalan mo ay Chen. Narinig kong magaling kang makipaglaban. Isang punching bag na ayaw bumawi. Talagang walang saysay. Sino ang nagsabing hindi ako bumabawi? Magsusubok ka bang saktan ang kapatid ko? Huwag Xiao. Huwag magmadali. Hayaan mo akong makipaglaro sa kanya. Nakuha mo ang interes ko. Sunod. Ibubuhos ko na ang lahat ng lakas ko. Ganito lang ba? Wasakin mo siya. Paaalab ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Paaalab ka pa ba? Hindi na. Kuya Chen, patawarin mo na ako. Patawarin ka na. Nabigyan na kita ng pagkakataon noong nakaraan. Ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Sagot. Hello, Tito. Kumusta ang pag-aasikaso sa mga bagay? Lahat ng kasama mo ay natalo. Nasa kamay ko na si Chen Fusheng. Ano? Papasukin mo siya sa tawag. Sige na, bata. Wala akong pakialam kung sino ka. Si Huang Shaoqiang ay pamangkin ko. Pakawalan mo na siya agad. Kung hindi, hindi mo kayang panagutan ang resulta nito. Huwag mong sabihin na ikaw ang pamangkin mo. Kahit na ang Diyos ng Langit. Wala nang magagawa, batang ito. May tapang ka. Hintayin mo lang ako. Chenge, hindi masyadong maganda ang ugali ng tito ko. Baka. Ilabas mo muna ako. Babalik ako at kakausapin kita. Kneel properly. Si Huang Saihai ay mukhang negosyante. Ngunit sa katotohanan, siya ay nasa madilim na industriya. Nagsimula siya. Hindi siya madaling pakisamahan. Sa tingin ko. Baka mas mabuting, palayain na lang si Huang Shaoqiang. Siguradong hindi niya yun magagawa, pero si Huang Saihai. Gusto kong makipagkita sa kanya. Si Huang Saihai ay mukhang negosyante, pero sa katotohanan ay nasa madilim na industriya. Nagsimula. Hindi siya mabait, sa tingin ko. Mas mabuti pang, palayain na si Huang Shaoqiang. Ang taong ito ay tiyak na hindi mapapalaya, pero si Huang Saihai. Gusto kong makipagkita sa kanya. Tumigil ka. Gusto kong makita, sino ang mangangahas na saktan ng aking pamangkin. Tito, aba, dumating ka na. Siya nga, sinuntok niya ako. Mag-alala ka, ako ang bahala sa'yo, Tito. Batang ito, ikaw ang sumuntok sa aking pamangkin. Suntukin mo siya, patayin mo siya. Paano? Iililigtas mo pa ba ang pamangkin mo? Ayusin mo ang pamangkin mo. Huwag mo na akong istorbohin, kung may susunod pa. Wawasakin ko ang buong pamilya ninyong Huang. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Naiintindihan. Bilisan mo na at umalis. Umalis ka na. Lu Yao. Ang gwapo pa naman ng boyfriend mo. Chen Fusheng. Ikaw ang nagpuwersa sa akin nito. Leader, gusto kanyang makitang makipagkita. Sino ka? Pangulo. Ako, ang pangalan ko ay Zhao Jun. Dumating ako ngayon, para humingi ng tulong sa iyo, na ayusin ang aking mga bagay. Handa akong magbigay ng 100,000 piso.
10,000 yan. Anong tawa mo? 10,000. Inakala mo ba akong pulubi? Umalis ka na. Sandali lang. Pinuno. Tingnan niyo po. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Ito ang girlfriend ko. Napakaganda. Narinig ko na, Ginoo, gusto mo ang mga magaganda. Basta't handa kang tulungan ako. Maaari kong ipakita siya. Sasamahan kita ng isang gabi. Halika, kapatid. Dumaan ka at uminom tayo. Ay. Huwag kang mag-alala. Sino ang gusto mong harapin? Sasagutin ko yan. Pinuno. Ang pangalan ng taong iyon ay Chen Fasheng. Chen Fasheng. Naalala ko na. Pero bago tayo kumilos, kailangan ko munang makita ka. Ang babaeng nasa album ng telepono mo. Pinuno. Walang problema. Tatawagan ko siya ngayon, sa telepono, para itanong ang lokasyon niya. Kailangan mo lang magpadala ng tao para sunduin siya. May ilang oras pa bago maggabi. Maliban sa kwintas, bigyan mo si Chuyan ng kaunting regalo. Chen Fasheng. Mayroon bang anuman? Ako ay may gustong ipakiusap sa'yo. Pwede bang huwag tanggalin si Zhao Jun? Nakuha niya ang trabahong ito. Hindi madali. Pakiusap. Nawala si Zhao Jun. Alam ko na. Ito ay tiyak na mula kay Vice President Wu. Sariling desisyon. Dahil hindi ito ang iyong nais, bakit mo siya pinabayaan? Babalik ka na kaya sa trabaho? Hindi ko kasalanan ito. Wala akong kinalaman dito. Pero si Zhao Jun ay natanggal sa trabaho. Masaya ako dyan. Muyu. Hindi na tayo magkakonekta pa. Hindi ko magagawa ang tungkuling ito para sa'yo. Ikaw ba si Muyu? Si Zhao Jun ang nagsabi na pupuntahan ka namin. Nakipag-ugnayan si Zhao Jun sa inyo. Nagkakasama kayo. Ayoko pumunta. Umalis na kayo. Miss Muyu. Hindi mo na pwedeng kontrolin ito. Anong gagawin ninyo? Pakawalan mo ako. Pare. Taga Qinglonggang kami. Huwag kang makialam. O kaya, mag-ingat ka sa ulo mo. Pakawalan mo ako. Bata. Nagpapatakbo para sa Qinglonggang. Huwag kang makialam. Kung hindi, mag-ingat ka sa ulo mo. Pakawalan. Tulong. Sinabihan na kitang huwag makialam. Hindi mo ba naiintindihan? Pakawalan mo ako. Ako ay miyembro ng Qinglonggang. Sabi mo kanina, mag-ingat sa ulo ng sino. Pakawalan mo ako. Salamat. Salamat sa'yo. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako, kuya. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyayari? Si Zhao Jun, ipinagkatiwala sa amin ni Zhao Jun ang pagtulong. Nalabanan ng isang tao na tinatawag na Chen Fasheng. Bilang kabayaran, sumang-ayon si Zhao Jun, na ipagkaloob ang kanyang kasintahan, para samahan ng ating leader ng isang gabi. Talagang isang lalaki si Zhao Jun, ngunit dahil naglakas loob siyang magpadala ng tao para labanan ako, talagang nagsawa ka na sa buhay. Uwi ka muna. Pupunta ako sa Qinglonggang. Sige. Pinuno. Isang tagay para sa'yo, tungkol sa pagharap kay Chen Fasheng. Nasa inyo na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Basta ang girlfriend mo ay aalagaan ako ng maayos. Yang si Chen Fasheng, tutulungan kitang hatiin siya sa 8 bahagi. Pinuno. May masama nang nangyari. Yang si Chen Fasheng. Pumasok siya. Batang ito. Sino ka? Leader ng tulong. Siya yun. Siya si Chen Fasheng. Chen Fasheng Hindi ka matakot, ha? Hinahanap pa kita kahit saan. Ikaw naman ang lumapit sa akin. Sugod. Hindi ako naniniwala na kaya mong harangin ang bala.
Hindi ito posible. Paano nga ba haarang ang tao ng bala? Pakiusap. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Bakit hindi ka pa umalis? Fusheng, may gusto akong sabihin sa'yo. Fusheng, may gusto akong sabihin sa'yo. Anong sasabihin? Ako ang nagkamali dati. Pasensya na. Maaari ba tayong magsimula muli? Muyu. Ito siya. Siya. Siya ay kaibigan ko. Noong araw na iyon. Dito sa parehong lugar. Hindi mo ako pinili. At ngayon gusto kong sabihin sa iyo, Muyu. Hindi rin kita pipiliin. Fusheng. Fusheng, nasaan ka? Miss na kita. Hintayin mo lang matapos ko. Ang mga kontratang ito, pupunta ako sa'yo, okay ba? Hindi mo na kailangang hanapin ako. Pupunta ako sa'yo mamaya. Chuyan. Anong nangyari sa'yo? Bomba. May bomba sa opisina. Huwag kang mag-alala, darating na ako. Sa wakas, dumating na ang biktima sa bitag. Chen Fusheng, maghanda kang tanggapin ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Anong nangyari, Ginoo Buddha? Napakatalas ng kutob ni Chen Fusheng. Kahit sa likod ng kamera, nararamdaman niya ang aking titig. Ginoo, siguro ay ilusyon lang yun. Pinapanood namin siya gamit ang kamera. Paano kaya niya nalaman? Hindi ako nagkakamali sa instinct ko. Tiyak na may nakatingin sa akin kanina. Sa network ng Chu Group. Dapat na kontrol na ng kalaban iyon. Dragonfly. Nasaan ka? Gamitin mo agad ang lahat ng lakas mo para kontrolin ang network ng Chu Group. Ang network ng Chu Group ay hawak na ng kalaban at nandito sila sa loob ng gusali. Naglagay ng bomba. Nakuha ko. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Matagal na akong naghintay. Sa wakas may gagawin na ako. Ako ay isang eksperto sa pagtanggal ng bomba. Chuyan. Nasaan ka? Nasa ika-6 na palapag ako. Dito, lahat ay sumasabog. Hindi ako makakalabas. Huwag kang matakot. Darating na ako para sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Dadalahin kita palabas. Terra. Gusto mong umalis. Hindi ganun kadali. Chen Fusheng. Para makuha ka rito. Talagang naghirap ako. Mag-enjoy ka sa kawalang pag-asa. Ano ang gagawin? Puno ng mga bomba ang paligid. Hindi tayo makakatakas. Mag-alala ka. Hindi nila pwedeng na maglagay ng bomba sa buong gusali. Kaya nating makalabas. Tayo ay makakatakas. Terra. Huminto. Huwag kang mag-alala. Sa ibang bansa, naranasan ko na ang mas mapanganib na sitwasyon kaysa dito. Sigurado akong makakapagligtas ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Sino? Hindi kita pinapapunta para kontrolin ang network. Paano ka nakapasok dito? Nakuha ko na ang kontrol sa network. Pumasok ako para tulungan kang mag-alis ng bomba. Marunong ka pa rin mag-alis ng bomba. Tawag sa akin ay troublemaker.
Ako ay isang profesional na eksperto sa pag-alis ng bomba. Mag-alala ka, naalis ko na ang mga bomba sa daan. Nakuha na ulit ang network. Ayos na ayos. Dahil wala ng bomba, ngayon. Panahon na para magpalit ng depensa at atake. Terra. Naputol ang kontrol natin sa Chu Network. May nag-cut off. Agad na pasabugin ang lahat ng bomba. Huwag hayaang makatakas si Chen Fusheng. Anong nangyayari? Hindi sumabog ang bomba. 的计划失败了，执行必须完。 Hindi ko inakala. Maraming pampasabog pero hindi ka pa rin nasaktan. Pero, Chen Fusheng, simula nang pumasok ka sa gusaling ito, tiyak na nakatakda kang mamatay. Ito ang kalalabasan mo sa pakikipag-away ng South Mountain Society. Baril. Anong gagawin natin ngayon? Sila may mahigit 10 baril. Kahit na kami ay parang mga maya lang, masisira din kami. Sino ba ang nagsabing hindi tayo marunong magbaril? Pero wala kaming baril sa kamay namin. Pwede kaming gumamit ng sibat. 哪来的弹弓啊？ Malaki ang kamay ni Chuyan. Ito, kailan pa ito nangyari? At iniisip mo pa ang mga hindi seryosong bagay. Bigyan mo ako ng strap. Anong klaseng galing yan? Matuto ka naman. Tingnan nyo mabuti. Kapag lumabas ang tao, pinapalo agad. Talaga bang tao yan? Kahit bakal at konkreto, di makakapigil sa basag na porselana na ito. Wow! Suko na ako. Ang galing naman nito. Wow! Hawak mo ang bala gamit ang kamay mo. Tama na ako. Buhay. Okay lang kayo, mga dragonfly. Okay lang. Nakatukoy na ba ang lokasyon ng Buddha? Nakasiguro na. Sa rooftop ng kalapit na gusali. Alagaan mo si Chuyan. Ako na ang bahala kay Buddha. Buddha, hindi maganda ito. Sila Jiang Mei ay nabigo. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Ang dami nilang tao. 11 o 12 ang baril. Pero hindi pa rin nila mapatay si Chen Fusheng. Nasaan na siya ngayon? Sa aming laban sa korporasyon ni Chu. Nakadisconnect na ang kanilang network. Hindi pa malinaw ang kanilang tiyak na lokasyon. Nako. Bigo ang plan A at plan B. Mukhang plan S na lang ang magagawa. Gan lang. Ginoo. Sabi ko na nga, dapat ako na ang lumabas. Yung mga walang kwentang tao, hindi makagawa ng kahit ano. Ikaw ang huli kong baraha. Dapat patayin. Si Chen Fusheng, narinig mo ba? Madali lang iyon. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid ko sa inyo ang ulo ni Chen Fusheng. Sige, pumunta ka na. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid ko sa inyo ang ulo ni Chen Fusheng. Sige, go na. Batang, itaas mo ang kamay mo. Kung hindi, papatayin kita ng isang baril.
Alam namin na malakas ang kakayahan mo, pero hindi ako naniniwala na makakatakas ang laman ng katawan mo sa bala. Batang. Matagal na akong hindi nakatagpo ng isang taong kasing interesting mo. Halika. Samahan mo akong maglaro. Ganito lang. Pare. Talagang astig, sige. 接下来 Narinig mo na ba ang isang kasabihan? Sinasabing namatay ang kontrabida dahil sa sobrang salita. Bata. Kanina, nilalaro lang kita. Gusto mong makipagsabayan sa akin, sigan lang. Hindi ka pa karapat-dapat. Bata. Kanina, nilalaro lang kita. Gusto mong makipagsabayan sa akin, sigan lang. Hindi ka pa karapat-dapat. Kahit na hindi natin maubos ang mga Chu. Ngunit kung si Tanwang ay kikilos at pumatay ng isang Shane Fusheng, maituturing na ito'y isang tagumpay. Sa lakas ni Ginoong Tanwang, pumatay ng isang Shane Fusheng. Syempre naman. Sigurado ba kayo? Madali lang bang patayin ako? Hindi ka namatay. Talagang nabigo ang matandang fox, di ba? Kung hindi ako namatay, ikaw ang dapat mamatay. Oh Diyos! Wala ka ng magagamit na tao, kaya mas mabuti pang sumunod ka na at sumama sa akin. Sumailalim ka sa investigasyon. Investigasyon. Ikaw ba ay taga-gobyerno? Panginoon. Wala ka ng magagamit na tao, kaya mas mabuti pang sumunod ka na at sumama sa akin. Sumailalim ka sa investigasyon. Investigasyon. Ikaw ba ay opisyal? Oo. Kung hindi dahil sa paghuli sa'yo, matagal na akong nakabalik sa Dragon Team. Dragon Team. Naiintindihan ko na. Ikaw ang hari ng mga ahente. Matalino si Buddha. Kung matalino ka nga, huwag mo nang labanan pa ng todo. Ngayong araw na ito, talaga namang natalo ako. Ngunit sa huli, ako ay taga Nanshan Hui lamang, isang pangunahing miyembro. Hindi mo kayang talunin ang Nanshan Hui. 过南山会， Patay na ako. Personal na kikilos ang Pangulo. Akala mo ba kayang patayin mo ako? Ganito kaagad. Nasaan ang guro? 所以呢， Guro. Naresolba na ba ang natitirang puwersa ng Nanshan Hui? Kumilos na ang Dragon Team. Ligtas na rin si Chuyan. Pero nag-aalala siya para sa'yo. Sige na. Uwi na tayo. Pangulo, patay na si Master Fu. Patent ng Chu Group. 集团的专利， Kailangang makuha ito ng Nanshan Association namin. Hindi ko inasahan na si Chuyan na ito 年 ay kumuha ng ganitong bodyguard. Talagang may kakayahan siya. 本事， Kahit maliit na lang siyang 小 langgam. 蝼蚁， Pero kaya niyang patayin si Master Fu. Dapat ko siyang tingnan ng mas mataas. 看他一眼， Kontaken si Chuzin. Sabihin mo lang, gusto kong makipagkita kay Chen Fusheng. 神， Sige, Presidente. Ano? Gusto ng Presidente ng Nanshan Hui makipagkita sa akin? Oo. Sasabihin ko sa inyo nakasagasa tayo sa Nanshan Association. Malala ang magiging kapalaran mo. Pero sa kabutihang palad, ngayong beses, tutulungan kita na makuha ang pagkakataong ito. Pagdating ng oras, kailangan lang sumunod at magpakumbaba. Siguradong malalampasan mo ang buhay. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, ngayon may depensa na ako. Huwag mong asahan na makakatakas ka sa atake ko. Pinayagan namin ang South Mountain na mawalan ng maraming tao. Siguradong hindi sila mabuti ang hangarin. Mukhang may nakalatag na bitag. Hindi tayo pwedeng pumunta. Chuyan. Anong sinasabi mo?
Itong pagkakataon ay pinaghirapan kong makuha. Anong gagawin mo? Sa tingin ko naman, dapat kang pumunta. Magkikita tayo mamaya kay Presidente. Kailangan ninyong magpakita ng sapat na paggalang. Sila ay tunay na mga taong may katungkulan. Kung hindi siya masaya, hindi lang kayo, kahit ako ay madadamay. Tumigil ka. Hindi kayo pwedeng pumasok ng diretso. Dapat munang mag-imbestiga. Magsisimula tayo sa kanya. Tumigil ka. Hindi kayo pwedeng pumasok ng diretso. Dapat munang mag-imbestiga. Magsisimula tayo sa kanya. Tara na, umalis na tayo. Bakit mo siya binugbog? Sila ay mga tao ng Nanshan Association. Tumahimik ka. Pangulo, dinala ko si Chen Fusheng para sa inyo. Tunay ng isang batang henyo. 俊杰， Umupo ka na. Ginoong Chen, mahilig akong makakita ng talento. Magaling ka. 不错。 Interesado ka ba? Na tumulong sa akin. Magkano ang ibinabayad sa iyo ni Ginang? Chu, bibigyan kita ng 10 beses. Ano sa tingin mo? Nangako na ako kay Chu yan. Pasensya na talaga. Walang anuman. Ginoo Chu. Pag-usapan natin ang patent ng Chu Corporation. Magbigay ka ng presyo. Magkano ang ibinigay ni Ginoo Chu sa'yo? Bibigyan kita ng 10 beses pa rito. Paano? Nangako na ako kay Chu yan. Pasensya na talaga. Walang anuman. Binibining Chu. Pag-usapan natin ang patent ng Chu Group. 专利， Magbigay ka ng presyo. Ang patent ng Chu Group, kinakatawan ng kapalaran ng bansa ng Daksha. Kahit ako ay isang maliit na mga ngalakal lamang, alam ko rin ang maglingkod sa bayan. Maaaring ibenta ang patenteng ito kahit kanino. Ngunit hindi ito maaaring ibenta sa Nanshanhui. Dahil ayon sa aking nalalaman, ang likod ng Nanshanhui ninyo ay mga dayuhang puwersa. Binibining Chu. Hindi tama ang sinabi mo. Pagmamahal sa bayan, syempre mahalaga. Ngunit ang patent na ito, 专利， hindi ito pag-aari mo lang. Kung may mangyaring hindi inaasahan sa'yo, naniniwala ako kay Ginoong Chu. Gusto mong ibenta sa akin, di ba? Presidente, ang aking nakababatang kapatid, hindi pa niya magawang magbago. Susubukan ko pa siyang kumbinsihin. Huwag na, huwag na. Hindi namin ibebenta ang patent. Tara na. Sino ka ba para mag-utos? Ang mga bagay ng pamilya Chu. Kailan ka naging may karapatang magdesisyon? Siyempre, may karapatan ako. Ang opinyon ni Fusheng ay kumakatawan sa opinyon ko. Tara na tayo. Sige. Ang galing mo, Chen Fusheng. Talaga mo bang tatanggihan ako? Walang makakatanggi sa akin ng 2 beses. Tatanggihan kita ng 2 beses. Tara na. Mukhang hindi ka na makakatakas. Bakit? Gusto mo bang mag-away? Hindi ko pa natatapos magsalita. Walang makakatalikod sa akin ng 2 beses. Kung meron man. Siguradong patay na yun. 嗯， Mukhang hindi ka na makakatakas. Paano? Gusto mong makipaglaban? Hindi ko pa natatapos magsalita. Walang sino man ang makatanggi sa akin ng 2 beses. Kung meron man. 哦， Tiyak na patay na siya. 嗯， Chen Fusheng, naghahanap ka ng kamatayan. Naglalakas loob kang maging ganito sa aming Pangulo. Binata. Ito ay impulsive. Huwag kang mag-isip na dahil pinatay mo ang ilang mga inutil kong tauhan, ay makakagawa ka na ng kahit anong gusto mo. Ngayon, kailangan mong matutunan ng isang aral. Sampailan mo siya. Hindi sapat ang mga tao na ito. Hindi nakapagtataka na napatay mo si Buddha. May kaunting galing. Ito si Ginoong Wu. 是吴老， Siya ang pinakamaaasahan kong tauhan. Buong katawan niyang bakal na tela ay nahasa na ng husto. Chen Fusheng.
Kahit may kaunting galing ka. Sa harap ni Ginoong Wu. Wala ka man lang. Ako si Wu Jingchong. 吴敬中， Sa mundo, tinatawag akong Wu Jingang. Ako ay 60 taon ng batang-bata. 童子之身， Natutunan kong maging walang kabali-baliktad na katawan. Kahit na nakatayo ako sa harap mo at hahayaan kang saktan. 让你打 Hindi mo mababasag ang aking depensa na parang bakal. 出的进更防御。这， Ikaw. 6 na dekada ng kabataan. Humahanga. Kahit na nakatayo ako sa harap mo at hihilingin mong sumuntok, 让你打 hindi mo mapapantayan ang aking matibay na depensa. 出的进更防御。这， Ikaw. Sa katawan ng kabataan na may 60 taon, natutunan ng di matitinag na katawan. Paano mo mapipigilan ito? 6 na dekada ng kabataan. Kahanga-hanga. Makikipaglaban ako sa'yo. Huwag kang gumalaw. Puno ng bomba ang vilya ko. 充满了炸弹， Basta pindutin ko lang ang button. Lahat. 所有人 Kailangan mamatay. Pangulo. Huwag kang magpadalos-dalos, ha? Chen Fusheng. Para sa ating kaligtasan, huwag kang gagalaw ng basta-basta. Yung Chen. Matagal na akong naglalakbay sa mundo ng higit sa 30 taon. Ikaw ang kauna-unahang nakapagpatigil sa akin. Nadadala na sa ganitong punto. Ngunit, ano pa ang silbi ng galing mo? Ngayon bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Pakawalan mo ako. O mamatay tayong pareho. Pindutin mo isa at subukan mo. Akala mo ba hindi ako matapang? 我不敢呐！ Huwag mo akong pilitin. Pangulo, huwag kang magpadalos-dalos. Chen Fusheng, pakiusap. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Sa loob ng iyong vilya, ay puno ng mga bomba, totoo. Pero ngayon, walang isang bomba na pumutok. Hindi ko sinayang ang tiwala, no dismantle na lahat ng bomba sa vilya. Akala ko mas komplikado pa ito. Simulan na. Wala talagang hirap. Bibigyan kita ngayon ng 2 pagpipilian, o palalabasin mo ako. Mamatay tayong lahat. 去死！ Subukan mong pindutin isa. Akala mo ba hindi ko kaya? 因为我不敢呐！ Huwag mo akong pilitin. Pangulo, huwag kang magpadalos-dalos. Chen Fusheng, pakiusap. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Sa iyong vilya, punong-puno ng mga bomba, hindi ba? Pero ngayon, wala nang kahit anong pwedeng sumabog. Hindi nasira ang misyon. Naalis na lahat ng bomba sa vilya. Akala ko pa naman mas komplikado. Pero natanggal na pala. Walang kahit kaunting hirap. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Nakapagtakda ako ng daan-daang bomba sa vilya. Paano mo naman lahat na deactivate? Niloloko mo ako. Lahat kayo, niloloko ako. Kaya, may iba ka pang paraan. Pakiusap, palayain mo ako. Ang aking kayamanan ay nasa buong mundo. Sapat na upang makabuo ng maraming tube root. Ano ang maibibigay ko sa iyo? Ang kayamanan ay talagang kaakit-akit, ngunit ang pagtataksil sa bayan ay kapalit nito. Pakiramdam ko lang ay marumi. Dumating na ba ang tao? Dragon Team ang nag-iimbestiga. Sino ang sospek? Ito ang pangunahing salarin. Ika-di na mo siya. Sino ka ba talaga? Paano mo nagawang i-deploy ang Dragon Team? Dahil ako ay miyembro ng Dragon Team. Ikaw ang tinatawag na hari ng mga ahente. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Ano ba ang hari ng mga ahente? Pag-uusapan natin pag-uwi.
Ipakilala ko sa lahat. Shen Fusheng. Ang pinakamataas na antas na ahente ng Dragon Team. 3 taon na ang nakalipas, inutusan ng organisasyon, na lumabas ng bansa para sa isang lihim na misyon. Ngayon, ang Nonshan Society na ito, isang transnasyonal na kriminal na organisasyon, ay matagumpay niyang nahuli. Lahat. Tinatanggap namin siya pabalik sa grupo. Wrong. Shen Fusheng, salamat sa iyong pagod nitong mga nakaraang taon. Mula ngayon, hindi mo na kailangang itago ang iyong pagkakakilanlan. Shen Fusheng, makinig. Matapos ang pagsusuri ng organisasyon, nagpa siya. Itinalaga kita bilang pinuno ng Dragon Team. Naway sa iyong panunungkulan. Pangunahan mo ang Dragon Team. Ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kapayapaan ng bansa. Tiyakin mong matatapos ang misyon. Master, ngayon ay, ikaw na ang leader ng Dragon Team. Kailangan mo akong suportahan mula ngayon. Master, ako, mukhang may kailangang ayusin. Hindi ka pwedeng umalis. Tulungan mo ako. Tapos na. Ito na ang labanan ng mga demonyo.